Bilang Toastmaster po sa Saudi Arabia, ay meron po akong naitabing video na nais kong ipanood sa inyo sa pagkakataong ito. Ito po ay hindi bilang contestant ako, kundi bilang contest master ng isang humorous contest sa isang division sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia po kasi ay dalawa ang division. So, every year po ay nagkakaroon ng tinatawag po namin tong annual conference. So mga kaibigan, sa video ito ay makikita po nyo kung ano ang ginagampanan ng isang contest master. Welcome to Maradona.tv. Sir, here in Saudi Arabia, Toastmasters are requested not to talk about religion, the favorite of my grandfather, which is sex, only the word, and politics. The main reason why I'm here is to respect the beliefs of others. So, bali yan po ang aking introduction. Sa Saudi Arabia po kasi, may restrictions na tinatawag pagdating sa mga topic na gagawin mo sa iyong mga speeches. Bawal po roon ang mag-topic about religion, sex, and politics. Bawal na bawal po yun. Kapag ka nag-mention ka ng isang word na related sa tatlong topics na yon, hindi ka pwedeng manalo. Malabo kang manalo. Dahil may mga judges po pagdating ng mga contest na ganito. Nagtawanan po ang audience kasi nung sinabi ko po ng the favorite of my grandfather, which is sex. Kaya po nagtawanan yung mga audience doon. When in fact, that in politics, we can compose many speeches. We can create stories and those. Toastmasters, do you know the difference of corruptors in the Philippines and corruptors in America or USA? USA, they are famous. Do you know the difference? No. No? That's an easiest answer from you. Because you don't want to think. So this is the answer. Corruptors from the Philippines or corruptors from America sent to jail. While corruptors in the Philippines sent to America. Is that true, Filipinos? Yes. That's very, very true. Maidagdag ko lang po, sa Toastmasters International Division Conference ay 4 po ang categories ang pinaglalabanan. Ito po ay ang International Speech category, Humorous Speech category, Table Topics, and Evaluation. So dito po, naging contest master ako sa Humorous Speech category. At ito po ang pinakamahirap bilang contest master sa Humorous Speech. Kinakailangan po kasi iset mo ang mood ng iyong audience na itong segment na to, itong category na to, ay kinakailangan tumawa ang mga tao, tumawa ang mga judges, at ang magpapatawa sa kanila ay mga contestant. So bilang contest master, kinakailangan ikaw ang magsimula upang ang mga audience ay ma-feel nila na ang paparating ng mga contestants ay patatawanin sila. Kaya po, hindi ko napigilan na mag-deliver ng 2 jokes dito about politics. Ito nga pong isa ay tinanong ko ang aking audience, what's the difference between the corruptors in the Philippines and the corruptors in America? So wala pong nakasagot, kaya as usual, sinagot po ng MC or ng contest master. Ang difference po ng corruptors in the Philippines and the corruptors in America, the corruptors in America send to jail.
whilst the corruptors in the Philippines send to America. That's the difference. Kaya po, nagtawanan yung aking mga audience. By the way, ang mga audience po rito ay coming from different countries. Marami pong nationalities. Meron pong Saudis, Indians, pinakamarami po Indians. Bangladeshis, meron pong Pakistanis, merong few Americans, few British, may Mexican, na isa yata akong na-meet doon, at marami po ang Africans din. Meron ding mga Sri Lankans. At ang ikalawa ko pong joke ay ang susunod po. By the way, are there Vietnamese here? Nobody. Very good. Because I will not offend. Wow. Do you know the president of Yemen? Who is Ali Abdullah Saleh? During the time of George W. Bush, Ali Abdullah Saleh visited the White House. And when he was there at the White House, he noticed that all the doors of the White House, the word push was written. In Arabic, you have no P, but you have B. That's why Ali Abdullah Saleh read that Bush. Okay? And then, when he returned to Yemen, on the very first day, he decided to change all the signs on the door of his palace. He changed it to Ali Abdullah Saleh. Did you get me? I know. If you didn't get me, I know you are sympathizing with him because he is now in trouble. That's my second joke. It's all about the President of Yemen. Sinabi ko nga, the President of Yemen na si Ali Abdullah Saleh ay bumisita sa White House noong panahon ni President George W. Bush. Ngayon, nung nasa White House siya, nakita niya mga pintuan, may mga nakalagay na push. Dito rin naman sa Pilipinas, sa mga pintuan, di ba? Lalo na sa mga mall, sa mga ibang buildings, may nakikita tayong push, tulak, no, para mabuksan yung pinto. Ganon din sa White House, yung mga push. Pero, ang Arabic alphabet po ay walang letter P. Kaya po ang pagkakabasa sa push ni Ali Abdullah Saleh ay Bush. Wala po silang P, pero at ito po ay pinapalitan nila ng letter B. Kaya ang basa ng President ng Yemen ay Bush. So nagkaroon po siya ng idea. Kaya nung umuwi siya sa Yemen, immediately, lahat po ng pintuan ng kanyang palace ay pinalitan niya ng pangalan niya, Ali Abdullah Saleh. Nakakala niya, ang mga pintuan sa White House, Bush ang nakalagay para mabuksan ang pintuan. Kaya pinalitan niya ng pangalan niya, Ali Abdullah Saleh. Kaya po nagtawanan yung mga audience, no? Nakaka-relate, lalo na mga Saudi people, kilalang kilala po nila ang Yemen. They are almost brothers. Kaya kung magbiruan sila, gano'n na lang. At nag-click po yung joke na to about the President of Yemen. Good afternoon, my fellow Toastmasters. This is your Toastmaster. This afternoon for news contest, Toastmaster Nestor Gala. A man who believes that a man who can speak is wise. Yan naman po ang iniwan kong alaala sa mga fellow Toastmasters ko sa Riyadh, Saudi Arabia. Yung pong quotation na, a man who can speak well is twice handsome. So, yan po talaga hindi naman po sa pagmamalaki, nanggaling po talaga sa akin. Na kapag, yung iba nga po, ginagamit pa yan sa pagde-deliver ng speech. Pero nilalagay nila kung kanino nanggaling. At yun po ay sa akin. Welcome to the Division A
District 79 Annual Speech Contest. This is where our contestants will showcase their skills in entertaining us and making us laugh in a speech they have prepared while they were laughing. And mababasa nyo po sa aking likuran kung kailan po ginanap to. Ito po ang 10th Division A Annual Conference na ginanap po sa Riyadh Palace, Riyadh, Saudi Arabia noong May 6, 2011. So, siyam na taon na po ang nakakaraan. Tingnan nyo naman ang itsura ko noon, tsaka itsura ko ngayon. Kung ano na po ang pagkakaiba. Division A, are you ready to laugh? Yeah! On this side, are you ready to laugh? Yeah! Very good. On this side, at the middle, are you ready to laugh? Yes! What about you? Are you ready to laugh? Yeah. Division A, all together, let's all laugh! Ayan po, naging wild na ako dyan. Tinanong ko yung mga audience talaga kung ready na silang tumawa. Kaya, kitang-kita ko po noon talaga na sila po nagsisimula ng tumawa, nagsisimula ng sumaya. Talagang nakuha ko na po ang kanilang mga kalooban. Nai-ready ko na sila na sa mga susunod na sandali ay magsisimula na ang humorous contest. At makikita nyo po, may binabasa ko sa lectern, ito po talaga ang trabaho ng contest master. Ang ipakilala ang mga functionaries tulad ng mga timers, ipakilala ang mga judges, at ang susunod po ay ipakilala ang mga contestants. Ngunit sa video pong ito ay hindi na po nakunan yung pagpapakilala ko sa mga contestants. You are now ready, so let's proceed. Let me begin by explaining the timing requirements. The minimum qualifying time is 4.5 minutes, and the maximum is 7.5 minutes. Mr. Timer, could we test our time device, please? The green light shall be turned on at 5 minutes, amber at 6, and red at 7. From the moment the red light is turned on, the speaker has 30 seconds to wrap up his or her presentation, and it will remain on until his or her final word. Remember, no indication whatsoever will be given to signify disqualification of a contestant. Timers, do we have any other time device for any emergency? Yes, we have borrow cards. And thank you, timers. Sa mga speech contests po sa Toastmasters International ay gumagamit po ng timing device. Ipinapaliwanag po ito ng contest master bago magsimula ang contest. Ngayon, ang minimum qualifying time po ay 4 minutes and 30 seconds. At ang maximum qualifying time ay 7 minutes and 30 seconds. Ang timing device po ay tatlong kulay. Kulay green, amber, at red. Ang green po ay iilaw pagdating ng 5 minutes. Ibig sabihin, qualified na nun ang haba ng kanyang speech. Ang amber po ay iilaw kapag ka 6 minutes. Ang ibig pong sabihin nun ay meron pang 1 minuto at 30 seconds ang speaker. Now, ang red po ay iilaw pagdating ng 7 minutes. Ang ibig sabihin po nito ay mayroon na lang 30 seconds ang speaker to wrap up his or her speech. Kapag lumampas po ang speech ng 7 minutes and 30 seconds, disqualified ang speaker or contestant. Gayon din po, kapag ka ang speech ay di umabot ng 4 minutes and 30 seconds, disqualified ang contestant. Wala pong indication whatsoever na sasabihin or ibibigay sa contestant kung siya'y disqualified. Malalaman niya na lang ito
pagkatapos ng contest. Pwedeng sabihin sa kanya ng chief judge. Ang ginagamit pong timing device sa contest ay, of course, di kuryente. Pero, meron din pong substitute timing device na naka-ready ang mga timers. Ang mga ginagamit po namin dito ay yung mga papel na may kulay. Kulay green, kulay amber, at kulay red. Just in case mawalan ng kuryente, tataas po nung timer ang green kapag ka 5 minutes, sa 6 minutes ang amber, at kapag ka sa 7 minutes ay ang color red paper. So ganun po kahanda ang mga timers. So pagkatapos pong explain ko ang timing requirements, ay isusunod ko naman po ang pagsasabi ng speech criteria. Pakinggan niyo po isa. Next is the criteria. Ladies and gentlemen, judging criteria for humorous speech contest as follows. Speech development, 15%. Effectiveness, 15%. Speech value, 15%. Audience response, 10%. Physical appearance, 10%. Voice, 10%. Manner, 10%. Appropriateness of language, 10%. And correctness of language, 5%. Total of 100%. Yan po ang speech criteria na ginagamit sa humorous speech contest. Ang susunod ko naman pong task ay ipakilala ang panel of judges. Let me call on the judges on this humorous speech contest. Toastmaster J.D. Salvador. Toastmaster Sivadas Warrior. Who's there? Toastmaster Ibrahim Sabjan. Toastmaster Bert Peñaranda. Toastmaster Saud Alomea. Toastmaster Fifi Puri. Toastmaster Muhammad Hajeri. Toastmaster Tariq Tamim. Or Tariq Tamim. Toastmaster Guru Rajan. And certainly, last but not least, Toastmaster Muhammad Umair. Next, of course. Ayan po, ipinakilala ko na mga judges at sila po ay all in all 10 judges. At isa lamang po rito ang Filipino, si Toastmaster Bert Peñaranda. Karamihan po Indians, meron pong Saudi, si Saud Al-Umair, at meron ding English, yung Puri, kung narinig nyo, at meron din pong Sri Lankans and Pakistanis. Sila po ang mag-judge sa mga humorous speakers. Thank you, judges. You may now have your seats. I shall now introduce you the contestants to this humorous speech contest. Audience, this time please don't applaud. I need your laughters later. So, dyan na po nag-e-end ang video bago ko ipakilala ang first contestant. So, mga kaibigan, siguro po nagkaroon naman kayo ng idea kung paano isinasagawa ng contest master ang kanyang tasks pagdating sa mga division conference tulad dito. I hope na nakapag-share na naman po ako sa inyo ng karagdagang kaalaman tungkol kung ano ba ang ginagawa ng contest master pagdating sa division conference. So mga kaibigan, patuloy po akong nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagla-like sa aking mga videos, sa inyong pag-share, and of course, sa pagbibigay ng mga positive comments, and of course, sa inyong pag-subscribe sa Maradona.tv. And for those who do not subscribe,